sumisigaw talaga. Oo, diba? Tapos sinasabayan ka. Gusto talaga nilang masaktan, diba? Marami bang masasaktan pa rin dito sa ano-anong emosyon bukod sa masasaktan, anong mararamdaman ng audience? Siyempre, iba-ibang feelings. May masaya, nakahanap na ng kanilang special someone, may masasaktan, may makaka-move on, kahit na naka-move on na gusto pa rin mag-move on, yung mga ganyang bagay, di ba? Yung mga ang saya-saya, tapos biglang nasaktan pa uwi, gano'n, kasi naalala nila yung memories, iba-iba emotions. Alam mo naman yung mga music natin, iba-ibang emotions, and iba-iba din ilalabas ng mga feelings dyan. So, everything. At sa kapag, halimbawa, lalo nung kinanta mo yung I Love You Goodbye, parang bagong-bago mo palang kinakanta, parang bang ang daming taon mo nang kinakanta, pero parang fresh na fresh. True. Paano mo hinuhugot para Diba? ibinibigyan ng emosyon na naitatagit sa mga tao? So always hugot lang talaga. I always feel the songs as if it's my first time to sing it. Kumbaga, first time ko siyang kakantahin. So first time ko siyang isi-share sa inyong lahat. Parang ganun lang siguro talaga. Kasi parang may iba kasi na parang asawa na kantahin yung Lamos or something. Pero me kasi parang I sing it like it's the first time that I'm singing the song. At nararamdaman yun ng audience. Diba? Oo. Ano pa rin yung nagbibigay sa'yo ng inspirasyon para ito kahit 20 years na parang love na love mo pa rin ang singing. Bukod sa yung mga fans mo, may mga loyal fans. Sabi nga ni naikwento sa akin minsan ni Chuck Gomez, malaman lang na magpe-perform ko sa isang venue kahit hindi i-promote, talagang sumusugod ang mga tao. Hindi na kailangan ng maganda talaga. Sumusugod talaga sila. Naikwento sa akin. Yes, very true. Oo. Siguro ang nagbibigay ng inspiration sa akin At love, yung pagmamahal din ng mga tao sa akin. Kasi syempre kung nandun yung pagmamahal, nandun din yung pagmamahal ko sa kanila to sing for them. Yun lang naman talaga yung inspiration ko. Syempre, bakit ako kakanta kung hindi naman nila ako bet, di ba? So kakanta ako because they inspire me to sing. Their love for my music and their love for me. Yun din. Pero sa point na ito ba, na kumbaga sa ang haba na rin ng musical journey mo, 20 years, may mga kinatatakutan ka pa, may takot ka pang kung ano man. Doon may legacy ka na nina na talaga yung mga kanta mo, andyan. May kinatatakutan ka pa na kung ano man. Tulad ng mga ibis, ganyan mga spider. Pero wala, if ever kung ready ka na halimbawa kung magpahinga kasi, kumbaga happy ka na sa na ibahagi mo rin sa mga tao. Well, actually, lahat naman po ng singers, artists, performers, dumadating po dyan sa retirement. Okay naman po yun. Pero kung hanggat meron tayong ma-share or hanggat nandiyan pa yung boses, hanggat kailan tayo gustong pakantahin ni God, andyan pa rin tayo. Hanggat gusto tayong pakantahin ng audience, lang pa rin nila akong makita to sing for them. Okay lang ako to sing. Pero retirement, okay naman. Iipon naman ang pas. Iipon. Ano nagpapasaya sa'yo ngayon nowadays? Madami. Yung mga gigs, shows ko, yung mga taong tulad nyo na talagang nag-i-interview sa akin ng masarap. And yung mga taong nasa paligid ko din. Ang manager ko, si Miss Candy Avellana, nagpapas. Si Jemuel. Yan, sa pinuntan niya. Maganda-ganda. O, tinulong sa stage. Yan ang mga aking pamilya, syempre. So, yun lang talaga. Because nowadays, I just surround myself with positive and happy people and the people who care for me. Kasi kung hindi nila ako alagaan, wala rin mangyayari sa akin. Pwede rin matanong ang direktor, si Calvin Neria. Ayan, nasa likod ko po. Yes. Direct Calvin. Bago ang mapapanood namin dito kay Nina sa pagkakataon nito. Walang bago. Huwag na manood, wala pa rin. Ano ba sasabihin ko? Ito, something about the concert, something interesting. Okay. So, it's an all-hits concert. So, again, just like my previous shows with mga OPM icons, it's really hard to curate or come up with yung final repertoire. Kasi it keeps on parang nag-iiba-iba siya. May mag-iisip ka, ay maganda to. First meeting namin with Nina and her manager, si Kat,
we want to be faithful to the Nina Live album. Yun talaga. That's why parating ang question namin is, sasama ba natin to o hindi? So dapat isama to. Kasi kasama to dun sa album. And that's part of the concept ng XX. So, nagugulat rin ako na parang may intriga kasi parang nagagalit rin kasi yung mga fans. Why daw XX or 20 yung title? And we are being questioned dahil hindi daw 20 years lang si Nina sa business. So parang ayaw ng mga fans na sabihin na gano'n. Kasi may mga, alam mo na, may mga new breed na ngayon kasi na 20 years na rin sila eh. So ayaw nilang i-level si Nina doon. Sa parang gusto nila mas ahead. But, you know, sabi ko nga, this is the only time that Nina is celebrating an anniversary in her career. And hindi pa naman malayo yung, kumbaga yung, kung ilang taon na talaga siya dun sa 20 years. And again, exactly this day, Nina Live was launched, 2005. 2005. So, it's been actually 20 years na siya last year, kaya naisip ko rin yung 21 years na siya ngayon. Itong araw na to ni-release ang Nina Live. Feb 23, 2005. So sabi ko, we should have our press con ng Feb 23, 2026 para mas significant siya. So ako talaga yung nag-push for that date. Kasi yun talaga yung sineselebrate namin. So anyway, what is different about this show is hindi just like yung mga ginagawa ko iba. My trademark as a director is I do away with mga super big productions. At the end of the day, I always make it a point that the artist will really shine. No, I work with less backdrops, minimal visuals. Kasi ang gusto ko, pag nanood ako ng concert, may entertain ako. Kasi hinangaan ko yung artist because of his or her song. So kung ano yung repertoire niya, minahal ko yun. Hindi ko naman minahal yung artist because ang ganda ng visuals and all. Yeah, it's the technology nowadays. But, you know, for Nina, hindi na kailangan yun. It's simply all the elegance, yung purity, yung clarity ng boses, yung linis ng boses. So, yun yung gusto kong lumabas parate sa artist ko, especially kay Nina, di ba? I mean, after so many years, hindi nagbabago ang boses. So, pagpasok pa lang niya, kita mo may star presence talaga eh. yes. Parang luminous talaga. Ay, Oo. Nina talaga yung Just like a mga- diamond, di ba? Oo. Ang diamond, kaya nga siya, Wow. di ba? Di ba? Diamond, di ba? Ang brilyo, di ba? Iba. Okay, what I want to achieve in the show is, kasi si Nina mahihain, napansin ko talaga sa kanya, very mahihain siya. I want to put more kwento in the show. So, this is going to be some sort of a diary. So, it's going to be some sort of a journal, buong show. So, para siyang nagkukwento, may journal na para siyang binabasa within the show hanggang sa matapos. Ngayon, kung ano yung, syempre parating tanong, anong opening song, anong ending song, syempre, hindi ko I will not spill that. But we will start the show differently. As in, yun lang masasabi ko. Differently in such a way na parang, ay, pwede pala yung ganung opening. Hindi parang, kasi di ba usually, maraming klase ng opening, di ba? May drama, may ano. Pero ito, gusto namin umpisa pa lang, maramdaman na kaagad ng tao. Hindi ko sinasabing dramatic or whatsoever, pero gusto ko, umpisa pa lang, ramdam na ng tao na, ay, part pala kami ng buhay ni Nina. Maraming
nag-input si Nina para sa concert? O pinagkatiwala na sa iyo or Hindi paano niya kayo- naman pinagkatiwala. It's just that there are really non-negotiable songs. There are really non-negotiable songs. Kasi ganun ako parate. As a director, I ask the artist, ano ang gusto mong ilagay sa repertoire? Parang ganun. So minsan, may isip ako, tatanungin ko kung okay siya. Minsan, sasabihin niya na talaga. Kasi ang una kong tanong what are the songs na hindi pwedeng i-miss out? Ang dami, di ba? Ang dami talagang, alam mo, meron nga isang part doon na... I love you goodbye kasama ha? Meron, oo. Meron isang part doon na nilive ko lang. May nilive ako na part doon na parang, sabi ko parang most requested songs. That's the number na most requested songs. So parang nag-iisip ako ng treatment kung request portion ba yon or she'll do a medley of all the most requested songs sa kanya sa mga bars which hindi kasama sa Nina Live album. So, yun, nag-iisip ako. Or pwede rin kasing that's also a number na pwedeng she goes out of her comfort zone na parang hindi pa niya probably nagagawa in previous shows. So, yun, meron ganun. Marami pa kaming sigurong mag-i-develop sa konsepto kasi matagal pa siya. But definitely, all of the parang major hits. Sabi ko nga it's an all hits concert. Yun. Nina, reaction ha? May parang journal mo pa? Parang i-open mo talaga yung heart mo dito? Parang kailangan panoorin ito ng mga fans mo talaga? Oo, totoo. Thank you, Direk Calvin. Thank you. Okay na, ayan. Ako. Siyempre, sabi ko kay Mark, magtatanong siya. Mark Kaasi from Orange Magazine, sabi niya, kanya papakantahin ko siya. Tanong lang, no? Mark Kaasi from Hello po. I'm Mark Casico from Orange Magazine. Orange Magazine. Question is, what challenges did you face preparing for this anniversary show compared to the original performance? Sorry, what challenges? What challenges did you